Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., paigtingin pa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagbibigay proteksyon sa mga kabataan kontra online sexual abuse. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang tumataas na kaso ng child abuse sa bansa. Yan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra sa online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation materials. Ito yung uri ng child abuse kung saan kinukuha na ng larawan o video ang mga bata at ibinebenta sa mga parokyanong banyaga. At ang nakaalarma, ayon pa sa otoridad, mismong mga magulang, kaanak o guardian ang perpetrators o utak ng krimen. Kaya naman sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Pangulong Marcos na determinado siyang protektahan ng mga kabataan at wala rin siyang ipahikitang awa sa mga offenders. Inatasan ni President Marcos ang DILG at Philippine National Police na paigtingin ang monitoring ng online child abuse dito sa bansa at abroad. Ang bilin naman niya sa PNP at Department of Justice habulin ang mga sangkot sa child pornography. Ang DSWD naman at iba pang ahensya may tungkuling pabilisin ang investigasyon upang matiyak ang proteksyon ng kabataan at ang reintegration ng pamilya. Nais din ni Pangulong Marcos na paigtingin ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at internet service provider para solusyonan ang problemang ito. As pointed out, 74% of the cases are perpetrated by those that fall within what is called the circle of trust. And that involves or that includes parents, close relatives, and those who assert moral influence over the child. And obviously these things are very alarming. Yesterday at the meeting, the President was visibly distressed, very bothered, and clearly stressed with the information that was relayed to him, which is why he gave the directive, a very strong directive, to the DOJ, to the PNP, and other law enforcement agencies to further intensify the efforts. Ayon kay Attorney Margarita Magsaysay ng DOJ Center for Anti-Online Child Sexual Abuse, kahirapan ang dinadahilan ng mga nahuli nilang perpetrator kaya nila ito nagagawa. Ituturing na hotspot sa mga pang-aabusong ito ang Cagayan de Oro, Iligan at Taguig. It could be a bad thing, obviously, kasi madaming osaik ang nangyayari doon. It could be a bad thing na po, kasi madaming osaik ang nangyayari doon. But it could also be a good thing kasi that means mataas ang reporting. Because ang masama dito sa osaik, walang nagre-report. That's the challenge that we are trying to address here. It's as what sina ASEC are saying and sina Police Brigade are saying na this is a hidden crime. Walang magustong magsumbong, walang child ang natatakot sila eh. That's their parents, diba? Who are the traffickers who are doing that to them? Takot sila na makukulong yung mga parents nila. Ang mga maselang picture na ito ay naibibenta ng mga perpetrator sa halagang 200 hanggang 300 pesos. Ang edad ng mga biktimang bata mula 1 taon hanggang 11 years old. Ang PNP naman sinabing trained o nagsanay sila sa pagsasagawa ng psychosocial activities sa mga biktima para matulungan sila. And may mga tools na rin ho tayo like VD, the video, during the interview. Meron na rin ho tayong tools na ginagamit so that they will not be re-traumatized when they tell what happened to them, yung pag-interview ng police. During the interview ho, nandun ang DSWD as part of the IACAT. And then yun pong psychological intervention ho, under yun ng DSWD. Sa amin ho is the interview so that we can file cases against the perpetrators. Wala namang naitatalang AI-generated na mga child abuses na ito, pero nakatutok ang otoridad dito. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.